Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. 2 Timothy chapter 2 verse 2. Ang mga narinig mo sa akin sa harap ng maraming saksi ay ituro mo rin sa mga taong mapagkakatiwalaan at may kakayahang magturo naman sa iba. The Reliable Christian. So sa pag-aaral po natin patungkol po sa discipleship, napakahalaga po na matutunan natin na tayo po bilang mga alagad ng Panginoon ay maging reliable. At sa Biblia po, mahalaga po yan kasi sabi po sa 1 Corinthians chapter 4 verse 2, Now it is required that those who have been given a trust must prove faithful. So dapat po tayo reliable, faithful po sa ating mga ginagawa. So malaking tanong, meron bang mga Kristiyanong hindi reliable? Meron po. Unang-una po dyan yung mga spiritual babes na tinutukoy po ni Apostle Paul doon sa 1 Corinthians chapter 3 verses 1 to 4 na kung saan sila po yung mga personality driven. Yung iba sa kanila, sabi nila, ako ay kay Apollos, ako ay kay Pablo. In other words, wala pang nadidevelop sa kanilang loyalty. Kaya mahirap mong turuan yung ganoong pong mga Kristiyano, mga baby Christians pa po yan. Nadadala po sila sa personalidad po ng mga tao. Kaya palipat-lipat yan sila, palundag-lundag. Kaya hindi mapagkakatiwalaan. Ano po, baka mamaya tinuturuan mo ngayon, bukas wala na. Ano po? Pangalawa po yung mga taong hindi pa matured sa Word of God. At sabi sa 1 Timothy chapter 4 verse 12, But set an example for the believers in speech, in life, in love, in faith, and in purity. Kasi marami po mga Christians ay masama po yung kanilang patutuo. Hindi mo yan pwedeng gawing leader. Kasi yung buhay po nila ay hindi magandang huwaran sa iba. Kaya kung ikaw po ay magdi-disciple, dapat po titignan mo yung mga taong namumuhay kahit papaano ng sangayon po sa salita ng Diyos. Hindi ka naman titingin na para bagang hinahanap mong perfecto at ganap na sila, pero kakikitaan mo na sila ng pagbabago. Kasi pagka naging alagad po yan, titignan po yan ng ibang tao. Kaya dito po, maski tayo, mga leaders, maging huwaran tayo sa ating pagsasalita, sa ating buhay, sa ating pamumuhay ng may pag-ibig, pananampalataya, at kabanalan. Kahit papaano po kakikitaan na ng magandang patutuo yung mga totoong reliable Christians. Pangatlo po, ang mapansin nyo sa Biblia, napakahalaga po ng word na training or discipline. Sa 1 Corinthians chapter 9 verse 25, sabi diyan, everyone who competes in the games goes into strict training. So, hinahilin tulad po ni San Pablo yung Christian experience niya sa manlalaro or atleta, Kailangan may disiplina, kailangan may training. Kasi sabi niya sa verse 27, After I have preached to others, I myself will not be disqualified for the prize. Ako po'y naniniwala na kaya marami po mga Christian na hindi po reliable dahil hindi po sila disiplinado. Alam niyo mahalaga po ang discipline sa pagiging alagad, Kaya nga po discipleship, isa po sa root word niyan ay yung salitang discipline, Kaya nga dapat tayo po'y madisiplina sa oras, sa ating pong pagkilo, sa ating mga ginagawa, dapat po kakitaan tayo ng disiplina. Pero yung darating ka ng late, darating ka na lagi kang hindi handa at hindi ka namumuhay ng maayos o may disiplina, mahirap po talagang matuto yung mga ganon. Panghuli, yung mga tao na alam nila yung kalooban ng Panginoon pero hindi nila ginagawa ito, Kumbaga, may sarili silang agenda. Mapapansin nyo dun sa Luke chapter 12 verses 41 to 48, may kwento diyan ng ating Panginoon, meron daw pong isang master na iniwanan niya yung kanyang servant ng mga siwa sa kanyang mga iba pang servant.
Kaya lang, nung umalis na siya, itong pinagkatiwalaan niya ay pinagmalupitan yung kanyang mga kapwa servant at naglasing at nagsaya. Sabi dito sa kwento, bumalik yung master sa hindi inaasahang oras. Kaya nakita niya yung ginagawa ng kanyang pinagkatiwalaang servant. Ngayon, anong matututunan natin dito? Mahalaga po na mapagkakatiwalaan dapat tayo. May nakakakita man o wala. Ngayon, paano natin masasabing reliable ang isang Christian? Kailangan faithful, loyal, tapat. Ano po? Number 2, magandang example sa ibang believers. Number 3, marunong magdisiplina sa sarili, sa kanyang ginagawa, sa kanyang oras. Pang-4, piniplease niya ang Lord kahit walang nakakakita. Dapat po, ganun ang isang tunay na alagad. So tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat muli sa hamon ng iyong salita sa umagang ito. At dalangin ko, patuloy mo kaming baguhin sa lahat po ng aming mga natututunan sa bawat araw sa pag-aaral po namin ng iyong salita. Salamat po. At dalangin namin lahat kami maging reliable Christians. Yan po ang aming panalangin in Jesus' name. Amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.